Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kabuuan ng mga makapanindig balahibong mga tagpo sa chapter 1150 ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong video ito at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang title ng chapter na to fam ay Domi Reversi. At ngayon ay unahin na muna natin ang cover story na tungkol pa rin sa paglalakbay ni Yamato sa Wano, kung saan makikita natin na nakumpleto na ni Yamato ang kanyang misyon na ilagay sa Enma Shrine ng espada ni Yasui. Dito fam ay makikita rin naman natin ang magkapatid na sina Ulti at Page 1 na ngayon ay nakapwesto sa magkabilang tabi ni Yamato. Dahil naman nga fam tungkol sa kapangyarihan ng demon ng chapter na to, ay malaki ang posibilidad na may direktang connection ng cover story ni Yamato sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa Elbaf. Lalo na fam at ang Enma na isa sa mga espada ni Zoro ay ipinangalan ng gumawa nito sa God of Hell sa Buddhism. Kaya naman ito ang dahilan fam kung bakit mataas talaga ang tsansa na malapit nang ipaliwanag sa atin ni Oda kung sino nga ba ang Grim Reaper o espiritu ng kamatayan na nagtangka sa buhay ni Zoro pagkatapos nitong matalo ang first Yonko commander ni Kaido na si King. Especially fam at bago pa man nga mapa sa kamay ni Zoro ang Enma, ay nagawa na rin niyang kumuha ng lakas mula sa kadiliman na ilang beses na nga nating nakita sa tuwing ginagamit ni Zoro ang kanyang teknik na Asura. Nakaka-excite tuloy isipin fam ng itim na kapangyarihan na ginamit ni Im-sama sa chapter na to ay kapareho sa Asura at King of Hell 3 sword style na kayang gamitin ni Zoro. Sobrang astig rin talaga kung bigla na lang i-reveal na ang Enma pala ay hindi lang isang ordinaryong espada, kundi isang espada na nagtataglay ng mythical Zoan Devil Fruit katulad ng espada ni Shamrock na Cerberus. Kung ganun nga fam, ay baka mythical Zoan King of Hell Enma talaga ang espada ni Zoro, kaya siya nagkaroon ng kakayahan na gamitin ang King of Hell 3 sword style. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Ano nga kaya ang totoong pinanggagalingan ng dark energy o kapangyarihan ng kadiliman na ginagamit ng Asura at King of Hell style ni Zoro? Mula kaya ito sa mythical Zoan na espada na Enma? O mula sa literal na kadiliman kagaya ng kay Im-sama? Malay rin naman natin fam, baka ang kakayahan na ito ni Zoro na palang siyang direktang pang-counter sa napakatindi at napaka-OP na kapangyarihan ni Im-sama. Pagkatapos naman ng nakakaintrigang cover story na yan fam, ay pumunta na tayo ngayon sa pasabog na mga eksena sa mismong chapter. Dito fam ay makikita natin ang ilan sa mga mandirigmang giants ng Elbaf na nakarating na sa wakas sa kinaroroonan ng mga batang kinidnap ng Holy Knights. Kaagad ngang napaluha ang mga giants nang makita nila na nasa maayos na kalagayan pa rin ang mga bata. Malalaman rin naman natin sa sumunod na panel na ang karamihan pala ng mga mandirigmang giants sa grupong ito ay ang mismong mga magulang ng mga nakidnap na bata. Dito fam, may kaagad ngang napaiyak ang mga bata habang tinatawag ang kanilang mga magulang. Nakilala naman ni Kolo ng isa sa mga mandirigmang giants, kaya kaagad niyang isinumbong dito ang nangyaring pagkahulog ng kanyang ama sa underworld. Hindi naman makapaniwala ang giant na ito na merong kalaban na nakapagpabagsak sa napakalakas na ama ni Kolo na si Scopper Gaban. Pagkatapos niyan fam, may makikita naman natin sa sumunod na panel na bigla na lang napangangang isa sa mga giant nang makita nito na lumilipad sa gitna ng himpapawid si Gangko Im-sama. Nagmadali naman ang isa sa mga giant na pakawalan si Kolon dahil sigurado raw na takot ito dahil sa nasaksihan itong malagim na kinahinatnan ng kanyang ama. Yun nga lang fam, pagkalapit ng giant na ito kay Kolon, ay kagad naman ngang umepekto ang Thorn Fruit ability ni Saint Summers, kaya mabilis itong natusok ng matutulis na tinik na nakapalibot sa mga bata. Dahil dyan fam, ay napasigaw sa sobrang sakit ang giant na mabilis namang nakaagaw ng atensyon ni Gangko Im-sama.
Mukha namang labis na ikinainis ni Ganko Imsama ang narinig niyang sigaw mula sa giant at sinabing masyado raw itong maingay. At pagkasabi nito, ay bigla na lang nagpakawala si Ganko Imsama ng isang malakas na Conqueror's Haki Wave na siya namang dumagundong sa buong kagubatan. Mula nga fam sa maliit na katawan ni Ganko Imsama ay makikita natin ang paglabas ng malalaking itim na kidlat na siya namang tanda ng pagdaloy ng malakas na pwersa ng Conqueror's Haki. Sa sumunod na panel naman ay masasaksihan na natin ang naging epekto ng pinakawalang Conqueror's Haki Wave ni Ganko Imsama. At dito fam ay makikita natin na madali lang nitong napatulog ang grupo ng mga bata at ang grupo ng mga mandirigmang giants na nasa kagubatan ng Branch 8. Bukod pa dyan ay dahil nga sa tindi ng lakas ng King's Haki ni Ganko Imsama ay bigla na lang namuti ang kanilang mga mata at nagsibulaan ang kanilang mga bibig. Kapansin-pansin naman sa dulo ng eksenang to fam na kahit pala hanggang sa Orest Castle sa Western Village ay nakaabot pa rin ang mga itim na kidlat na ito na nagdadala ng matinding pwersa ng Conqueror's Haki. Pero ang mas nakakagulat pa dyan fam ay kahit palang ilan sa mga miyembro ng malamat na Giant Warrior Pirates ay nagawa ring mapabagsak ng Conqueror's Haki Wave na pinakawalan ni Ganko Imsama. Dito'y makikita natin ang dalawang giant captains kasama ang kanilang crew na tila ba iniinda ang malakas na pwersa ng rumaragas ang King's Haki. Bukod ba dyan fam ay pinakita rin ng mismong Western Village kung saan ang ilang giants na nakapaligid kay Elder Jarul ay bigla na lang napahandusay sa lupa at nawala ng malay. Mukhang sobrang lakas talaga ng pinakawalang Conqueror's Haki Wave ni Ganko Imsama fam dahil nagawang makarating ng pwersa nito sa bagong Sunrealm at malaki rin ang posibilidad na naramdaman ng pambihirang lakas na ito sa ibabang bahagi ng Elbaf. Kaya naman dahil dyan fam ay imposible talaga na hindi mapansin ng grupo ni na Luffy na may kakaiba ng nangyayari ngayon sa Sunrealm. Katunayan nga ay kahit nung si Saint Saturn pa lang ang dumating sa Egghead, ay kinilabutan na kagad hindi lang sina Luffy at Zoro, kundi pati na ang Admiral ng Marines na si Kizaru at ang pinuno ng CP0 na si Rob Lucci. Kaya naman kung kay Saint Saturn pa lang ay naramdaman na kagad ni na Luffy at Zoro ang malakas na presensya, ay sigurado namang mas maalarma ang Monster Trio kung ang pinakamalakas na individual na sa buong mundo na si Imsama ang siyang dumating sa Elbaf. Dahil dyan fam ay makakaasa tayo na gagawa na ng aksyon ng grupo ni na Luffy sa mga susunod na chapter at mas mataas na ang tsansa na makaharap nila si Ganko Imsama kasama ang Holy Knights. Sa pagpapatuloy naman ng chapter 1150, ay makikita natin si Ganko Imsama na nagpalabas ng Pentagram Magic Circle at mula nga sa loob nito ay sumulpot ang tila ba dulo ng dalawang kanyon. Hindi naman nagtagal fam at nagsimula na ngang pumutok ang dalawang kanyong ito na pumuntirya naman sa mga natitirang mandirigmang giants na malapit kay Ganko Imsama. Sa sumunod na panel fam ay makikita naman natin ang kabuuan ng itsura ni Ganko pagkatapos siyang makontrol at masapian ni Imsama. Ang ilan nga sa malaking pagbabago sa anyo ni Ganko ay ang pagkakaroon niya ng dalawang malaking itim na pakpak at ang pagtubo ng mahabang buntot na may araw sa dulo sa kanyang likuran. At bukod pa dyan fam, ay kapansin-pansin rin ang mahabang trident na hawak-hawak niya sa kanyang kanang kamay. Matatanaw rin naman natin ang tila ba makapal at maitim na usok na siyang resulta ng dalawang kanyon na pinaputok ni Ganko Imsama kasabay ng malalakas na sigaw ng mga giants na nahagip ng malakas na pagsabog. Pagkatapos yan fam ay nagsimula namang magsalita si Ganko Imsama na sinasabing hindi niya raw hahayaan na magsimula ang isang rebelyon sa Elbaf. At pagkasabi niya, bigla naman niyang tinanong si Saint Killingham kung hanggang dito na lang raw ba ang dami ng mga Dream Demons na kaya nitong palabasin sa Warland. Mabilis naman ang naging pagtanggi ni Saint Killingham at dito ay sinabi niya na marami raw siyang binuksang Nightmare Fissures kaya marami pang Dream Demons na halimaw ang kaya niyang palabasin sa lupain ng mga giants. Dagdag pa ni Saint Killingham, ang mga halimaw raw na ito ay nilikha mula sa mga masasamang panaginip ng Elbaf
Kaya naman hindi sumusunod ang mga ito sa konsepto ng kamatayan. Ibig sabihin raw nito ay kaya niyang bigyan ulit ng buhay ang mga dream demons na napabagsak na anumang oras niya gustuhin, nang sa gayon ay magamit nila ulit ang mga ito sa laban. Pagkasabi niya ni Saint Killingham ay si Saint Summers naman ang siyang kinausap ni Gonko Imsama. Tito Fam ay inutusan ni Gonko Imsama si Saint Summers na bantayan nito ang mga batang giants at siguraduhin na makakarating ang mga ito sa kanilang itinakdang destinasyon. Habang sinusubukan naman ni Saint Summers na bumangon sa lupa, ay sumagot siya at sinabing gagawin niya raw kagad ang pinag-uutos ni Gonko Imsama na tinawag pa nga niya ditong Panginoon. Kapansin-pansin Fam na buo na ulit ang katawan ni Saint Summers na sa nakaraang chapter lang ay matagumpay na nahati ni Scupper Gaban. Hindi naman makapaniwala si Yusop at ang Straw Hats na buhay pa pala hanggang ngayon si Saint Summers. Gayong buong akala nila ay tinapos na siya ng kaliwang kamay ng Pirate King. Kaagad namang napansin ni Jinbei ang malaking pagbabago sa anyo at aura ni Gonko at sinabing parang ibang individual na raw ang babaeng Holy Knight na nakalutang ngayon sa ere. Napatanong naman si Robin kung nasa na raw ba sina Luffy at ang iba pang Straw Hats. Sasagutin na sana ni Nami ang katanungan ni Robin, subalit bago pa man nga matapos ni Nami ang kanyang pagsasalita ay bigla na lang sumagot si Brook at sinabing kasalukuyan raw kasama ni na Luffy, Zoro at Sanji sa Underworld ang crew ni Hyrodin. Medyo nakakapagtaka lang Fam kung paano nalaman ni Brook ang kinaroroonan ng grupo ni na Luffy kahit na hindi naman ito nabanggit sa kanya ni Nami. Pagkatapos niyan ay makikita naman natin sa sumunod na panel na sinusubukan ni Robin na makawala mula sa mga tinik na bakal ni Saint Summers na mabilis namang napansin ni Jinbei. Dahil dyan ay tinanong ni Jinbei si Robin kung ano raw ba ang binabalak nitong gawin dahil alam naman raw ni Robin na hindi basta-basta mawawala ang mga tinik na bakal na nakapulupot sa kanyang katawan. Sumagot naman si Robin at sinabing hindi niya raw kayang magsawalang kibo na lang habang nilalamon ng apoy ang Owl Library na naglalaman ng mga research ng Ohara na pinag-alayan nila ng kanilang sariling buhay. Pagkatapos niyan Fam ay muli namang nagpatuloy sa pagsasalita si Gonko Imsama. Dito ay sinabihan ni Gonko Imsama si Saint Summers na ang problema raw sa plano ng Holy Knights ay ang kawalan ng hari ng Elbaf ngayon na maaari nilang paggamitan ng mga kinidnap na batang giants. Kaagad namang sumang-ayon si Saint Summers sa naging pahayag na ito ni Gonko Imsama at sinabing may tuturing raw na isang kabaliwan ang kaharian na wala namang tumatayong hari. Habang sinasabi naman niya ni Saint Summers Fam ay sinusumpa niya si Gaban sa kanyang isipan dahil sa sakit na dinulot nito sa kanya na hanggang sa mga oras na ito ay kanya pa ring pilit na iniinda. Sa sumunod na panel naman Fam ay makikita natin si Gonko Imsama na nagtungo sa kinaroroonan ng Giant Warrior Pirates sa pamamagitan ng paglipad sa kanilang harapan. Dito ay inutusan ni Gonko Imsama sina Dory at Brogy na sakupin ng Elbaf at sinabing simula raw sa mga oras na ito ay ang dalawang giant captains nang siyang tatayong mga bagong hari ng kaharian ng Warland. Habang nakalutang pa rin sa harapan ng Giant Warrior Pirates si Gonko Imsama ay bigla naman siyang hinablot ni Brogy. Kaya naman ngayon ay makikita natin na hawak-hawak na siya ni Brogy sa kaliwa nitong kamay. Tito Fam ay tinanong ni Brogy si Gonko Imsama kung isa raw ba siya sa mga Holy Knights. Sinabi dito ni Brogy na ang lahat raw ng mga masasamang nangyayari sa Elbaf ay kagagawa ng grupo ni Gonko Imsama. Kaya naman ngayon ay sisiguraduhin niya na magpabayad ang mga ito. At habang hawak-hawak pa rin nga ni Brogy si Gonko Imsama, ay sinabihan niya ang kanyang kapwa-kapitan na si Dory, pati na rin ang iba pang Giant Warrior Pirates, na mauna na muna sila sa kanya at dumiretso na sa kinaroroonan ng mga bata. Pagkasabi niya ni Brogy, sumunod naman kagad ang kanyang crew, habang si Dory naman ay nagpaalala na mag-ingat ang kanyang matalik na kaibigan. Dito Fam ay mas lalo pang ang hinigpitan ni Brogy ang kanyang pagkakahawak kay Gonko Imsama at sinabing babawiin na ngayon ng Giant Warrior Pirates ang mga batang dinukot ng Holy Knights.
Pagkatapos naman itong masabi ni Brogy ay mukhaan niyang tinanong si Ganko Imsama kung ilan raw ba ang mga miyembro ng Holy Knights na narito ngayon sa Elbaf. Para namang walang narinig si Ganko Imsama at bagkos ay sinabihan pa niya si Brogy na makinig sa kanyang susunod na sasabihin. Dito fam ay nagbigay ulit ng utos si Ganko Imsama kay Brogy at sinabihan nito na pumunta sa kinroroonan ni Elder Jarul. Sinabi ni Ganko Imsama na sa oras raw na makaharap na ni Brogy sa Elder Jarul ay kinakailangan niya itong pugutan ng ulo at pagkatapos ay kailangan niya raw itong itaas upang makita ng lahat ng mga mamamayan ng Warland. At sa puntong yun na nga raw dapat ideklara ni Brogy sa buong Elbaf na simula sa araw na ito ay silang dalawa ni Dory ang tatayong mga bagong hari ng Warland. Habang sinasabi yan ni Ganko Imsama fam ay bigla naman siyang nagpalabas ng isang grimoire o aklat ng mahika sa ibabaw ng kanyang kanang kamay. At mula nga sa loob ng aklat ng mahika na to fam ay tila ba may nagsimulang lumabas na kung anong bagay. Sa sumunod na panel naman ay nagpahayag ng mariing pagtutol si Brogy at dito ay sinabihan niya si Ganko Imsama na wala siyang karapatan na magdikta sa mga dapat gawin ng mga Giants dahil ang Elbaf ang pinakamamahal nilang bayang sinilangan. Pagkasabi niya ni Brogy fam ay makikita natin na isa palang punyal at isang barel na shotgun ang lumabas kanina mula sa loob ng grimoire ni Ganko Imsama. Dito fam ay mabilis na inablot ni Ganko Imsama ang punyal at isinaksak ito sa kaliwang kamay ni Brogy. Mukha namang nasaktan ng ataking ito si Brogy dahil bigla na lang siyang napabitaw sa kanyang pagkakahawak sa katawan ni Ganko Imsama. Pagkatapos niyan ay sunod namang kinuha ni Ganko Imsama ang shotgun at kagad na pinaputokan ng Giant Captain. Dito fam ay makikita natin na nagawa pala ng huling atake ni Ganko Imsama na maputol ng tuluyan at maihiwalay ang kamay ni Brogy mula sa braso nito. At sa tindi nga ng sakit na dala ng pinsalang dinulot ng magkasunod na atake ni Ganko Imsama ay napasigaw na lang ng napakalakas si Brogy. Kasabay naman yan fam ay muling nagsalita si Ganko Imsama at sinabing bibigyan niya raw ng kapangyarihan ng kadiliman itong si Brogy. Sa sunod na eksena naman ay napaluwa na lang ang mga mata ng Giant Warrior Pirates dahil hindi sila makapaniwala na merong individual na makakagawang pumutol sa kamay ng isa sa kanilang kapitan. Sinabi ng mga ito na sobrang tibay raw ng katawan ng kanilang kapitan, kaya naman imposible na basta-basta na lang maputol ang kamay nito. Pagkatapos yan fam ay makikita naman natin sa dulo ng panel si Brogy na napahawak na lang sa kanyang naputol na braso at ngayon ay tila ba namimilipit na sa sobrang sakit. Pagkatapos niyan ay nagsimula na ngang magalit ang ilan sa mga miyembro ng Giant Warrior Pirates na sinasabing hindi raw nila mapapatawad ang babaeng ito na pumutol sa kamay ng kanilang kapitan. Sa sumunod na panel naman fam ay muli nating makikita si Ganko Imsama na nagpalabas ng pentagram magic circle mula sa kanyang kaliwang kamay. At habang ginagawa ito ni Ganko Imsama ay sinabi niya na bilang kapalit raw ng isang bahagi ng lifespan ni Brogy ay bibigyan niya ito ng isang katawan na hindi namamatay. At sa ilalim nga ng kanyang pamumuno ay magkakaroon si Brogy ng walang kapantay na lakas. Sinabi rin ni Ganko Imsama na mula sa oras na ito ay hindi na natatali pa sa katwiran at lohika ang katawan ni Brogy. Dahil ang pagiging isang demon ay katumbas raw ng pag-iral sa pinakatuktok at pagiging miyembro ng pinakamataas na uri ng nilalang sa mundo. Pagkatapos yan fam ay sa puntong ito na ginamit ni Ganko Imsama ang kanyang teknik na Aquaro Demonic Contract kung saan bigla na lang lumabas ang isang higanteng magic circle sa paanan ni Brogy. Nagsimula namang mataranta ang Giant Warrior Pirates dahil hindi nila alam kung ano bang mangyayari sa kanilang kapitan, lalo na raw at may binanggit na demon si Ganko Imsama. Sa sumunod na panel naman fam ay bigla na lang nilamon ng lupa si Brogy at ngayon ay makikita natin na unti-unti na siyang lumulubog sa ilalim ng magic circle.
Napasigaw na lang nga si Brogy nang kanyang mapagtanto na hinihigop na pala siya ng lupa at wala siyang magawa upang makaalis sa kanyang kinatatayuan. Makikita naman natin si Gangko Imsama na nakalutang pa rin sa harap ni Brogy at habang nakaunat ang kanyang mga kamay ay muli siyang gumamit ng isa na namang panibagong technique na tinawag niyang Domi Reversi o Black Dominion Reversion. Dito Fam, may makikita natin na nakalubog na ang kalahati ng katawan ni Brogy sa lupa. Wala namang magawa ang Giant Warrior Pirates crew, kundi panoorin na lang ang paglubog ng kanilang kapitan habang tinatawag ang kanyang pangalan. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin na mabilis nang bumabaliktad ang katawan ni Brogy at ngayon ay halos hindi na natin makita ang kanyang ulo. Hindi nga nagtagal Fam, at tuluyan na ngang lumubog sa lupa ang itaas na bahagi ng katawan ni Brogy at pagkatapos ng ilang segundo ay bigla na lang itong umahon mula sa naglalagablab na magic circle. Kapansin-pansin dito Fam na nag-iba na ang itsura ni Brogy dahil bukod nga sa nag-aapoy na ang kanyang mga mata ay tinubuan na rin ang kanyang bibig ng 4 na malalaking pangil. Napanganga naman ulit ang Giant Warrior Pirates dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. At sa isang ang nakakapangilabot na tagpo, ay makikita na natin ang kabuuan ng bagong anyo ni Brogy. Dito Fam, may tila ba bigla na lang naging demonyo itong si Brogy. At bukod nga sa mga pangil, ay tinubuan na rin siya ngayon ng 2 dambuhalang pakpak at 2 malalaking sungay. Kasabay niyan Fam, ay may hawak-hawak na rin ngayon si Brogy na isang higanteng palakol na may 2 talim. Bagaman naman naputol na ang kaliwang kamay ni Brogy kanina, ay nakakapagtaka na nagagamit na niya ulit ito at tila ba nakakonekta ito ngayon sa kanyang braso sa pamamagitan ng isang invisible force. At ang pinaka nakakagulat pa dyan Fam ay ang pambihirang laki ni Brogy ngayon na 5 beses na mas malaki kumpara sa dati. Dahil naman nga dyan Fam, ay labis-labis ang pagkagulat ng kanyang crew na ngayon ay sumisigaw at nagmamakaawa na ibalik na raw ni Gangko Imsama ang kanilang kapitan dahil hinding-hindi raw nito magagawang talikuran ng kanyang crew. Sa sumunod na panel naman ay bigla na lang inihampas ni Brogy ang kanyang higanteng palakol na mabilis ngang tumama sa kanyang kapwa giant captain na si Dory. Dito Fam, ay hindi makapaniwala ang Giant Warrior Pirates dahil walang kahirap-hirap na napabagsak ni Brogy si Dory. Kaya naman ngayon ay nababahala sila kung paano kaya nila harapin ang mas pinalakas na bersyon ng kanilang kapitan. Ang mas matindi pa dyan Fam, ay hindi pa man nga nakakaisip ng paraan ng Giant Warrior Pirates ay bigla namang bumangon ng isa pa nilang kapitan na si Dory na ngayon ay nag-transform na rin pala bilang isang demon na katulad ni Brogy. Makikita natin dito Fam na kapareho ng demon form ni Dory ang demon form ni Brogy. Subalit imbes na malaking palakol ay isang mahabang trident ang kanyang naging sandata. Dito ay nagsalita si Dory at niyaya ang kanyang crew na puntahan sa Elder Jarul nang sa gayon ay matapos nila ang buhay nito. Hindi naman maintindihan ng Giant Warrior Pirates kung ano bang pinagsasasabi ngayon ng kanilang kapitan. Kaya naman tinanong nila ito kung hindi raw ba nila ililigtas ang mga bata. Sa dulo naman ng panel ay tila ba may ikinagulat na naman ng Giant Warrior Pirates na kung anong bagay na kanilang nakita. Kaya naman pala Fam muling nagimbal ang Giant Warrior Pirates ay dahil pati palang iba pa nilang mga kasamahan ay nag-transform na rin ngayon sa pagiging demon. Dito ay sinusubukan ngang unawain ng mga natitirang crew kung paanong bigla na lang nahawa ang kanilang mga kasama sa pagiging demon ng kanilang mga kapitan. Subalit ano pa man nga raw ang dahilan ay mukhang kinakailangan na raw nila ngayong tumakas dahil wala raw talagang paraan para matapatan nila ang lakas ng mga ito. Sa dulo naman ng eksenang yan Fam, may makikita natin si Gangko Imsama na tahimik lang na inoobserbahan ng mga nangyayari. At sa isa na naman ngang makapanindig balahibong double page, ay makikita natin ang demon forms ng giant captains na sina Dory at Brogy, kasama ng iba pa nilang crew na sumailalim na rin sa demon transformation technique ni Gangko Imsama.
Dito ay finocus ang nagsisitaasang demon forms ng giant warrior pirates. Habang nasa likod naman nila ang mas pinalaki pang mga dream demons ni Saint Killingham. At sa sobrang nakinga ng mga ito ay mas mataas at mas nangibabaw ang mga ito sa demon forms ng giant warrior pirates. Dahil naman dyan may nagtataglay na ngayon si Ganko Imsama ng isang napakatinding hukbo na binubuo ng maraming malalakas na giant demon warriors na kasing laki ng ancient giant at continent puller na si Ors. Ang matindi pa dyan ay hindi lang pambihirang lakas ang taglay ng bawat isa sa mga demon giants na ito. Dahil bukod nga dito ay hindi rin sila namamatay, katulad ng mga Holy Knights at ng Gorosei. Pagkatapos yan may bigla namang nagsalita si Ganko Imsama at sinabing ito raw palang taglay na lakas ng kaharian ng Elbaf. Pagkasabi niya ay kinausap naman ni Ganko Imsama sina Saint Killingham at Saint Summers at sinabing hindi na raw nila kailangan pang wasakin ng Elbaf dahil nagdesisyon siya ngayon na pamumunuan na lamang niya ito. At dahil nga daw dyan ay sama-sama na nilang masasaksihan kung gaano magiging kaepektibo ang Giant Demon Army sa magaganap na malaking digmaan. Habang sinasabi naman niya ni Ganko Imsama ay makikita natin ang mukha ni Dory at Brogy na masayang masaya sa kanilang demon forms at para bang lango sa matinding kapangyarihan na binigay sa kanila ng kanilang bagong katawan. Sa dulo naman ng chapter ay lumipat ang eksena sa sitwasyon sa Western Village, kung saan pinapakiusapan ng mga mamamayan sa Elder Jarul na tumakas sa lalong madaling panahon dahil siya raw ang pinupuntirya ngayon ni Dory at Brogy na tila bawala sa kanilang katinuan at hindi normal ang kinikilos. Matapang namang sumagot si Chief Jarul at sinabing ang mga mandirigma raw ay hindi nalalaman ang kahulugan ng salitang takas. Grabe fam, sa sobrang tindi nga ng pwersa ng Giant Demon Army na to ay makakatiyak tayo na papakawalan na ni na Luffy si Prince Loki dahil kailangan talaga nilang lahat ng tulong na kanilang makukuha. Lalo na fam at mukhang may karanasan na si Prince Loki sa pakikipaglaban sa mga giant demons. Malaki kasi ang posibilidad na ganito rin ang nangyari kay King Harald at sa mga mandirigmang giants sa loob ng Orust Castle. Kaya naman nung tinransform ni Imsama si King Harald kasama ang mga gwardya ng kastilyo sa kanilang demon forms, ay napilitan ng accursed prince na tapusin ang mga ito at kasama na nga doon ang buhay ng kanyang ama. Ibig sabihin yan may kakayahan si Prince Loki na talunin ng sino man na sumailalim sa demon transformation technique ni Imsama. Kaya naman siguradong kakailanganin ni na Luffy ang tulong niya sa oras na labanan na nila ang Giant Demon Army. At katulad nga ng minsan na nating napag-usapan, ay mataas rin ang tsansa na Mythical Zoan Fenrir nga ang totoong devil fruit ng Accursed Prince dahil sa higanteng claw mark o kalmot na naiwan sa dingding ng Orust Castle. Napaka-astig sigurong masaksihan na magkasalpukan ng pinagsama-samang pwersa ng Gear 5 ni Luffy, Mythical Fenrir ni Prince Loki, King of Health Resource Tal ni Zoro, at Ifrit Jambay ni Sanji, laban sa pambihirang lakas ng Giant Demon Army, immortal na mga Holy Knights, at maalamat na si Ganko Imsama. Pero alam niyo mukhang ganito na nga ang mangyayari. Dahil yan nga talagang pinatutunguhan ngayon ng kwento ayon sa summary ng pinakabagong One Piece Chapter 1151. Dito nga'y makikita natin ang iba pang mga mandirigmang giants ng Elbaf na kasalukuyan na ring tinatransform ni Ganko Imsama sa kanilang demon forms. At kasabay nga niyan ay makikita rin natin ang pagpapalabas ni Saint Killingham ng mas marami pang mga naglalakihang mga nightmare demons mula sa masasamang mga panaginip ng Elbaf. Mapapansin natin dito na nag-transform na si Saint Killingham sa kanyang hybrid form kung saan ang kanyang mga paa ay naging tulad sa isang kabayo o mga paa ng kirin at ang itaas na bahagi naman ng kanyang katawan ay ang kanyang human form. Makikita rin natin dito si Saint Killingham na may hawak-hawak na isang horn o trompeta na kanya namang ginagamit upang makontrol ang mga nightmare demons.
Sinabi dito ni Saint Killingham na hindi na raw siya magpipigil pa at ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagwawala ng mga nightmare demons na bumawasak ngayon sa Elbaf. Nagsalita naman si Gongo Imsama at sinabing magpapatuloy raw ang pagwasak ng parehong grupo ng nightmare demons at demonized version ng giant warrior pirates sa Elbaf hanggang sa tuluyan ng madurog ang puso ng mga mamamayan nito. Pagkatapos naman yan may bigla na lang nagsimula ang isang flashback kung saan makikita natin na sinagip pala ni Chopper si Scupper Gaban mula sa pagkakahulog nito sa Underworld. Dito may ginamit ni Chopper ang giant version ng kanyang technique na guard point nang sa gayon ay may ligtas si Gaban sa matinding pinsala na maaaring idulot ng impact ng kanilang pagbagsak. Pagkatapos naman ng flashback na yan may makikita natin ang patuloy na pagtatalo ng magkapatid na sina Prince Loki at Hyrule kung saan inuutusan ng accursed prince si Hyrule na lumuhod kung gusto nitong malaman ng katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanilang ama. Sa gitna naman ng pagtatalo ng dalawa ay bigla-bigla na lang napasigaw si Luffy na sinasabing nahulog raw si Chopper ngayon lang. Nagtaka naman si Sanji at sinabing may narinig nga raw siyang isang malakas na ingay, subalit paano raw kaya nakita ni Luffy na si Chopper yon? Tinanggi naman ni Luffy na nakita niya mismo si Chopper at dito'y sinabing pinagtataka niya nga rin daw kung paano niya nalaman na si Chopper nga ang bumagsak. Dagdag pa ni Luffy ay kasama rin daw ni Chopper ang isa pang individual na labis na nanghihina at may matinding mga sugat sa katawan. Sinangayunan naman ni Prince Loki ang naging pahayag na ito ni Luffy at sinabing bumagsak nga raw ang dalawang individual sa likod ng isang bundok sa dakong yun. Sumagot naman ulit si Sanji at sinabing kung totoo raw ang sinasabi ni Luffy at Prince Loki ay nangangahulugan lamang na isa itong seryosong bagay dahil nahulog si Chopper mula pa sa ibabaw ng Sunrealm. Sumagot naman si Zoro at sinabing kailangan na raw nilang hanapin kung saan bumagsak si Chopper sa lalong madaling panahon at hindi nga nagtagal ay natagpuan na ng grupo ni Luffy ang lokasyon na pinagbagsakan ni Chopper at Gaban. Pagkatapos naman nga na mabigyan ng paunang lunas si Gaban, ay nalaman na ng Monster Trio na si Gaban pala ay miyembro ng maalamat na crew ng Pirate King na Roger Pirates. Kaya naman dahil dyan may hindi makapaniwala si Luffy na dati palang kasamahan ni Roger at Rayleigh si Gaban at higit sa lahat ay kakilala rin pala niya si Shanks. Sumagot naman si Hyrule at sinabing pagdating sa abilidad at kakayahan ay si Gaban raw marahil ang ikatlo sa pinakamalakas sa crew ng Pirate King. Bagaman naman hindi masyadong makakilos si Gaban dahil sa tindi ng kanyang tinamong pinsala, ay pilit pa rin niyang inangat ang kanyang kamay at tinasang dalawa niyang daliri habang bahagyang sinasabi ang mga katagang, "Ako ang pangalawa sa pinakamalakas." Napatanong naman si Hyrule kung sino raw kayang maaring magdulot ng ganito katinding pinsala sa napakalakas na individual na katulad ni Gaban. At sa puntong ito na nga kinuwento ni Chopper ang ginawang pang-hostage ng mga Holy Knight sa mga bata, kaya wala silang magawa para kumprontahin ang mga to. Sinabi rin dito ni Chopper ang tungkol sa mga dambuhalang halimaw na biglang nagsisulputan sa Sunrealm. Subalit bago pa man nga matapos ni Chopper ang kanyang pagsasalita, ay bigla na lang naramdaman ng lahat ang napakalakas na Conqueror's Haki Wave na pinakawalan ni Gongo Imsama sa Sunrealm. Dito may makikita natin ang gulat at hindi makapaniwalang reaksyon ng grupo ni Luffy sa pambihirang persa na pinamalas ni Gongo Imsama. Sinabi dito ni Luffy na hindi na raw kailangang magpaliwanag pa ni Chopper dahil naiintindihan niya kung anong nangyari ngayon sa Elbaf. Kaagad namang sinabihan na Hyrule ng kanyang crew na kailangan nilang bumalik sa Sunrealm sa lalong madaling panahon dahil nasa panganib ang Warland ngayon. At sa dulo naman nga ng chapter may makikita natin ang grupo ni Luffy na may seryosong ekspresyon sa kanilang mga muka at handa nang makipagbakbakan sa grupo ni Gongo Imsama. Bukod tangi nga lang si Prince Loki na tumatawa habang sinasabi na kanina raw kaya ang nag-uumapaw na haki na yon. Nasabi naman ni Prince Loki kay Luffy
na mukhang ngayon raw ay kakailanganin na ng kanilang grupo ang tinataglay niyang lakas. O diba fam? Mukhang kakaiba at matinding sorpresa ang papakawalan sa atin ni Oda sa mga paparating na chapters. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Paano nga kaya harapin ni na Luffy ang tila ba hindi namamatay na hukbo ng Giant Demon Army ni Ganko Im-sama? Papakawalan na nga kaya nila si Prince Loki para matulungan sila nito sa napakabigat na krisis na kanilang kinakaharap ngayon? At ano pa kaya ang iba pang nakakamanghang abilidad ni Ganko Im-sama? Ibahagi na lang dyan sa comment section fam ang inyong mga kasagutan. At kung may interesanteng bagay pa kayong napansin sa pasabog na chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!